Ginulat ang mga residente ng lungsod ng Quezon sa isang masangsang na amoy na namumula sa isa sa mga inupahang kwarto sa isang mataong komunidad noong unang bahagi ng linggong ito. Ang hindi magandang amoy na ito ay unang napansin ng nangungupahan sa kabilang kwarto sa nakalipas na 2 araw, ngunit lalong tumapang hanggang sa napapasyahan ng mga residente na iulat ito sa kapitan ng barangay at sa lokal na pulisya. Tumas ang hinala dahil ang umuupa na nakilala sa inisyal na isang lalaking nasa edad 30 ay ilang araw nang hindi nakikitang labas-pasok gaya ng dati. Pinuntahan ng mga pulis kasama ang residente ang location upang magsagawa ng inspection. Matapos puwersahang buksan ang pintong kwarto dahil nakakandado ito mula sa labas, mas lalong tumapang ang nabubulo na amoy mula sa loob ang kwartong mukhang magulo. Nang magsagawa ng paghahanap, ang pinamumula ng amoy ay nakturo sa isang kahoy na aparado ng damit na mahigpit na nakasara sa sulok ng kwarto. Nang buksan ang aparado, natapuan ng autoridad ang isang bangkay na nasa yugto na ang pagkabulo nakatupi sa pagitan ng mga nakasalansang damit. Ang pagkatuklas na ito ay biglang ikinagulat at ikinahisterya ng mga residenteng nanonood mula sa labas ng police line. Mula sa initial na investigation sa pinangyarihan ng krimen, pinaghihinalaang namatay ang biktima ng higit sa 3 araw bago natapuan. Walang natapuang opisyal na ID sa paligid ng katawan ng biktima, ngunit kinumpiska ng pulisya ang ilang ebidensya tulad ng mga damit, bedsheet at isang cellphone na nasa loob ng kwarto. Nilagyan ng police line upang limitahan ang papasok ng tao habang ang pangkat ng SOCO Scene of the Crime Operatives ay nagsasagawa ng masusing pakilala at documentation. Ang bangkay ay inilikas patungo sa ospital upang isailalim sa autopsya para matukoy ang sanhi ng kamatayan. Ilang mga saksi ang nagsabi na ang paupahan ay tinirhan lamang nitong nakaraang 2 buwan. Namin ng may-ari ng paupahan na bihirang makipag-ugnayan sa umupa dahil ang lahat ng bayad sa upa ay ginagawa sa pamamagitan ng online bank transfer. Sinabi rin ng kapitbahay na wala silang narinig na anumang matinding ingay o gulo, bagamat may ilang residente na nakakita sa 2 hindi kilalang tao na dumating sa lokasyon noong gabi kamakailan. Ang impormasyong ito ay kasalukuyan ng pinaaralan ng mga autoridad bilang bahagi ng proseso ng investigasyon. Ang kaganapang ito ay nakdulot ng pagkabalisa sa lokal na komunidad. Ang residente na karaniwang may normal na pamumuhay ay pinipili na ngayong limitahan ang kanilang aktibidad sa labas ng bahay, lalo na sa gabi. Pinalakas ang kapulisan ng papapatrolya sa paligid ng lokasyon upang matiyak na mananatiling ligtas at maayos ang sitwasyon. Hanggang ngayon, ang pagkakakilanlan ng biktima ay nasa proseso pangamalaalimang pagsisiyasat habang patuloy na nangalap mga pahaya at karagdagang ebidensya ng investigador upang malinaw na may bunya ang serye ng pangyayari na humantong sa pagkakadiskubo na bangkay sa loop na aparato paupahan. Ang investigasyon ng kasong ito ay pumasok na sa mas matinding yugto matapos ihaya ng paunang resulta ng forensic na mayroong ilang irregularidad sa katawan ng biktima. Nakatagpo ang mga doktor nga bakas ng sugat na pinaghihinalaang hindi lamang dahil sa proseso ng pagkabulo. Bagamat hindi pa formal na inaanunsyo ang buong resulta ng autopsya, isang penlope na mapagkukunan ang nagsabi na may indikasyon ng karahasan bago mamatay ang biktima. Ang impormasyong ito ay nagpapalakas sa hinala na ang pagkamatay ay hindi natural at may potential na tumukoy sa isang kriminal na gawain. Pinalawak ng pulisya ang investigasyon sa pamamagitan ng pag-trace sa makuha ng CCTV sa paligid ng paupahan. Mula sa kuha ng CCTV ng isang residente sa kanto, makikitang isang lalaking may dalang malaking bag na pumasok sa paupahan noong gabi, humigit kumulang 4 na araw bago ang pagkakatuklas. Ipinapakita ng isa pang recording ang parehong tao na lumabas ng mag-isa ng madaling araw. Hindi malinaw ang kanyang mukha dahil nakasuot siya ng panakip sa ulo. Ngunit ang mga katangian ng damit at postura ng katawan ay nakuha bilang batayan para sa karagdagang pagkakakilanlan. Ang recording na ito ang isa na ngayon sa mapangunahing fokus ng mga investigador upang matunton ang kinaroroonan ng taong ito na nasa loob ng kwarto. Nakatapo rin ang mga autoridad na mga bakas na pinaghihinalaang dugo sa bahagi ng sahig na tila madalyang nilinis.
Ang matapang na amoy ng palinis na likido ay bahagya pang naamoy sa sulok ng kwarto na parabang may pagtatangkang burahin ang bakas. Ang aparador kung saan natagpuan ang bangkay ay mukhang inilipat mula sa orihinal nitong pwesto makikita mula sa mga marka ng pagkalakat sa ceramic na sahig. Ang kondisyong ito ay napapahiwatig na may mga partikular na aktibidad matapos mangyari ang kamatayan ng biktima. Sinuri rin ng kapulisan ang kasaysayan ng komunikasyon mula sa cellphone na natagpuan sa lokasyon. Ang ilang huling mensahe ay napapakita ng pag-usap sa isang taong pinaniniwalaang may malapit na kaugnayan sa biktima. Sa mensaheng ayon may usapan tungkol sa isang pakikita noong gabi bago na paulat na hindi na nakita ang biktima. Tinutuntun na ngayon na investigador ang numerong iyon upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan at kinaroroonan nito. Bukod dito, sinusuri rin ang mga datos ng transaksyong pinansyal ng biktima upang malaman ang posibilidad ng motibong pang-ekonomiya. Karagdagang pahaya ang dumating mula sa may-ari ng sari-sari store sa dulo ng kalina nagsabing nakita niya ang umupa kasama ang isang lalaking bisita noong gabi ng insidente. Ayon sa kanya ang dalawa ay tila seryosong nag-usap bago pumasok sa kwarto. Pagkatapos nito wala nang nakitang kahina-hinalang aktibidad hanggang sa magsimulang umalingaw nga ang masangsang na amoy ilang araw ang lumipas. Ang testimonya na ito ay nagpapaliit sa time frame ng mga pangyayari at nagpapalakas sa hinalan ng isang huling pagkikita bago na tapuang patay ang biktima. Samantala ang kapaligiran sa komunidad ay balot pa rin ng takot. Pinili ng ilang residente na maglagay ng karagdagang CCTV sa harap ng kanilang mga bahay. Nanawagan ang kapitan ng barangay sa mga residente na maging mas maingat sa pagtanggap ng mga bisita at agad na makulat kung makakita ng anumang kahina-hinalang aktibidad. Ipinahaya din ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pamahalaang barangay na magsasagawa sila ng muling pag-imbentaryo ng mga umupa upang mapahusay ang administratibong pangangasiwa. Hanggang ngayon, wala pang tinutukoy na suspek ang kapulisan ngunit ilang saksi na ang ipinatawag upang hingan ng karagdagang pahayag. Iginiit nga ang investigador na ang proseso ng pangangalap ng ebidensya ay isinasagawa ng maingat upang ganap na may bunyag ang mga katotohanan. Patuloy na sinusuri ang bawat detalye sa pinangyarihan ng krimen kabilang ang ma-fingerprint na natagpuan sa hawakan ng aparador at pintong kwarto. Ang kasong ito ay patuloy na nakakakuha na atensyon ng publiko kasabay ng pagdami ng impormasyon na unti-anting nagbubunya ng misteryo sa likod ng pagkatuklas ng bangkay sa aparador ng paupahan. Ang pinakabagong pagunlad sa investigasyon ay nagsimulang magturo sa tiyak na pagkakakilanlan ng biktima. Matapos ang proseso ang pagtutugma ang fingerprint at datos ang populasyon, kinumpirma ang pulisya na ang biktima ay isang lalaki na may initial na RA 32 taong gulang na isang dayo at ilang buwan pa lamang nagtatrabaho sa lungsod ng Quezon. Ang impormasyong ito ay pinalakas ng pahaya mula sa kanyang pamilya sa probinsya na naunang nawalan ng komunikasyon sa kanya nitong manakarang araw. Inamin ng pamilya na ang huli nilang pag-usap ay sa pamamagitan ng tawag sa telepono kung saan tila nakmamadali ang biktima at sinabing may kinakaharap siyang personal na problema na hindi niya naipaliwanag ng detalyado. Ang inisyal na resulta ng autopsya na nakuha ng mga investigador ay nagpapakita ng blunt force trauma o pukpok sa bahagi ng ulo at mga marka ng sakasalik ng biktima. Ang natuklasang ito ay nagpapahiwatig ng pisikal na karahasan bago mamatay ang biktima. Bukod pa rito, tinatayang namatay ang biktima humigit kumulang 3 hanggang 4 na araw bago natagpuan batay sa antas kang pagkabulok nito. Ang katotohanan ito ay lalong napapalit sa oras ng insidente sa parehong gabi na mahagip sa CCTV ang hindi kilalang lalaki na pumasok sa paupahan. Pinalawa ng mga investigador ang pagsusuri sa kasasayan ng mga pakikipaugnayan ng biktima mula sa pahaya na ilang katrabaho nalaman na ang biktima ay nasangkot sa isang alitan na may kinalaman sa utang at pautang. Mayroon ding information tungkol sa isang personal na relasyon na pinaghihinalaang na udyo ng sigalot sa isang taong malapit sa kanya. Hindi naalis ng pulisya ang posibilidad na may higit sa isang tao na nakaalam o nasangkot sa kaganapang ito. Ilang pangalan ang inilagay na ngayon sa listahan para sa masinsinang investigasyon kabilang ang individual na huling nakipag-ugnayan sa pamamagitan ng text message sa biktima.
Sa pinangyarihan ng krimen, ang forensic team ay muling nagsagawa ng karadagang pagsusuri gamit ang special na pamamaraan sa pag-ilaw upang makita ang bakas na hindi nakikita ng mata. Bilang resulta, natapuan ang mapata ng dugo sa dingding at ilalim ng kamanadati ng natatapan ng mga muebles. Ito ay nagpapatibay sa hinala na nangyari ang pisikal na karahasan sa loob ng kwarto bago inilipat ang katawan ng biktima at itinago sa loob ng aparador. Ang proseso ng paglipat ay pinaghihinalaang ginawa ng namamadali kung isa sa alang-alang ang hindi mayos na posisyon ng katawan at ang kalagayan ng aparador na tilapilit na isinara. Samantala ang kinaroroonan ng lalaking nahagip ang CCTV ay nasimula ng luminaw. Mula sa karadagang pagsusuri na tukoy ng pulisya ang sasakyang pinaghihinalaang ginamit ng salarin batay sa piraso ng imahe ng plaka ng sasakyan na nakuha ng kamera sa dulo ng kalye. Napagalaman na ang sasakyan ay nakarehistro sa pangalan ng isang taong may pakikipagkaibigan sa biktima. Tinutugis na ngayon ng autoridad ang may-ari ng sasakyan para hingan ng paglilinaw. Isinagawa rin ang pagtunton sa pamamagitan ng signal ng cellphone na aktibo sa paligid na lokasyon ng oras ng insidente. Mahigpit pa rin ang pababantay ng kapulisan sa paligid ng paupahan. Ang residente na dati ay balot ng takot ay nagpapakita na ngayon ng pakikipagtulungan sa pamamagitan ng pabibigay ng karagdagang impormasyon. Ilan sa kanila ang nagulat ng kahinahinalang aktibidad na dati ay binaliwala nila tulad ng tuno ng nalagla na gamit sa gabi at nagmamadaling yapa sa makipot na pasilyo. Ang lahat ng impormasyong ito ay tinitipon na ngayon sa timeline ng mapangyari upang matiyak na buo ang daloy ng kwento. Igini ng kapulisan na ang proseso ng investigasyon ay tumatakbo nang naayon sa pamamaraan at bawat bagong tuklas ay ihahaya lamang matapos ang verifikasyon. Ang pangunahing fokus sa ngayon ay matukoy ang motibo at kung sino ang dapat managot sa pagkamatay ng biktima. Sa patuloy na pagdami ng ebidensya at paglawak ng saklo ng investigasyon, ang kaso ng pagkatakpo ng bangkay sa aparador ng paupahang ito ay dahan-dahang lumalapit sa pagbubunya ng katotohanan sa likod ng pangyayaring yumanik sa mga residente ng lungsod ng Quezon. Mas umakas ang panawagan ng publiko para sa kalutasan ng kasong ito matapos kumpirmahin ng autoridad ang matibay na indikasyon ng pagpatay. Sa isang maikling press conference, inihaya ng pulisya na ang pinal na resulta ng autopsya ay nagpapakita na ang biktima ay namatay dahil sa kombinasyon ng malakas na pagkakapupo sa ulo at kawalan ng oxygen dahil sa pagkakasakal sa leeg. Ang katotohanan ito ay nagpabulaan sa teorya ng natural na kamatayan. Bagaman hindi pa inilalahat ang lahat ng detalye, iginiit ng investigador na ang pattern ng sugat ay pare-pareho sa isang malapitang pagkikipag-away sa loop ng inupahang kwarto. Itinon pagkatapos ng pangkat ng mga investigador ang kanilang pagsusuri sa isang pangalan na dati nang natukoy sa pamamagitan ng sasakyan at kuha ng CCTV. Ang lalaking ito na kinilala sa inisyal na DS 28 taong gulang ay sinasabing may malapit na pakikipagkaibigan sa biktima. Batay sa matalaan ng komunikasyon na patunayan na si DS ang huling tumawa sa biktima ilang oras bago tinatayang nangyari ang oras ng pagkamatay. Bukod dito, ipinapakita ng cell site analysis na cellphone ni DS ay aktibo sa paligid ng lugar ng paupahan sa parehong oras na iyon. Nang puntahan ng autoridad ang nakarehistrong address ni DS Wallace Sharon, inamin ng kanyang pamilya na huli nila siyang nakita 2 araw matapos ang insidente bago siya nawala ng komunikasyon. Ang sitwasyong ito ay nagudyok sa paghihinala na alam ni DS ang takbo kaso at sinusubukang iwasan ang investigasyon. Itinaas ng mga otoridad ang status ng paghahanap at nakipag-ugnayan sa pulisya sa ibang mga lugar upang limitahan ang paggalaw kang pinaghihinalaan. Sa kabilang banda may natuklasan din ang mga investigador na bagong impormasyon kaugnay ang kondisyon ng kwarto ng biktima. Ayon sa resulta ng pagsusuri ng laboratorio, ang panlinis na likido na natakpuan sa sahig ay naglalaman ng chemical na karaniwang ginagamit upang mag-alis ng matitinding mansa. Ito ay nagpapatibay sa hinalang may planadong pagtatangkang burahin ang ebidensya matapos ang pangyayari. Dagdag pa rito, ang fingerprint na nakuha sa hawakan ng aparador ay hindi lubos na tugma sa biktima at ngayon ay kinukumpara sa datos ni
DS pati na rin ng ilan pang mga saksi na nakapunta sa lokasyon. Muling hiningan ng karadagang pahaya ang ilang mga kapitbahay. Isa sa mga residente ang nagsabi na may narinig siyang tunog ng mabigat na bagay na kinakalatkat noong gabi ngunit inakala niyang karaniwang gawain lang iyon ng umupa. Ang isa pang residente ay umamin na nakita niyang bukas ang ilaw sa kwarto ng biktima hanggang madaling araw na hindi pangkaraniwan kumpara sa kanyang normal na gawi. Ang serye nga na testimonya na ito ay napatibay sa timeline na kasalukuyang binubuo ng mga investigador habang ipinapakita rin na may hindi pangkaraniwang aktibidad bago itinago ang katawan ng biktima. Patuloy namang lumalaki ang reaksyon ng publiko sa lokal na social media. Iba't ibang haka-haka ang lumabas tungkol sa motibo sa likod ng papatay mula sa mga isyu sa utang hanggang sa mga personal na alitan. Nanawagan ang lokal na pamahalaan sa publiko na huwag magpakalat ng hindi pa kumpirmadong impormasyon upang maiwasan ang mas malawak na pagkabalisa. Nanatiling nakaantabay ang autoridad sa paligid ng paupahan upang masigurong kontrolado ang sitwasyon at mapigilan ang pagkasira ng kaayusan. Pagsapit na ikalimang araw simula ng matagpuan ng bangkay, inihaya ng pulisya na nakuha na nila ang ilang malalakas na ebidensya na nakaturo sa salarin. Patuloy pa rin ang paghanap habang kinukumpleto ang pangkat ang investigation ang case folder batay sa mga forensic findings at pahayag ng mga saksi. Ang bawat detalyeng nalalahad ay lalong napapalinaw sa serye nga pangyayari ng gabing iyon kung kailan ang isang karaniwang inupahang kwarto ay na ibang anyo at nejing lugar ng krimen na gumimbal sa mga residenteng lungsod ng Quezon. Nabunga rin sa wakas ang paghahanap kay DS matapos makatanggap ng impormasyon ang Joint Task Force tungkol sa kanyang kinarorunan sa bahay ng isang kamana sa labas ng lungsod ng Quezon. Mabilis na kumilos ang kapulisan at dinakip ang suspect na walang anumang paglaban. Nang dapin mukhang pagod si DS at hindi masyadong nabigay ang paunang pahayag. Agad siyang dinala sa punong himpilan ng pulisya ng lungsod upang isailalim sa masinsinang investigasyon ng pangkat sa loob ilang oras. Sa inisyal na investigasyon, kinumpirma ni DS na pumunta siya sa paupahan ng biktima noong gabi ng insidente. Inamin niyang ang layunin ng PEG-usap ay para PEG-usapan ang isang personal na issue na matagal na raw nagiging sanhi ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Subalit itinanggi ni DS na may plano siyang gumawang garasan. Ayon sa kanyang pahayag, ang pagtatalo sa loob ng kwarto ay uminit hanggang sa mauwi sa pisikal na away. Ang pahayag na ito ay kasalukuyan ng sinusuri at pinatutugma sa mga resulta ng autopsya at forensic findings na naunang nakuha. Ipinaliwanag ng mga investigador na batay sa paunang reenactment ng pag-away ay nangyari malapit sa kamotulat na makikita sa pwesto na mamansa ng dugo sa dingding at sahig. Matapos bumaksa at hindi na gumala ang biktima, may mga indikasyon na sinubukan muna ng suspect na suriin ang kondisyon ng biktima bago tuluyang isilit ang katawan sa loob ng aparador. Ang paglipat na ito ay tinatayang tumagal ngang mahabang oras dahil sa bigat ng aparador at sikip ng kwarto. Ang mga bakas ng kaladkad ng muebles at magulong laman ng aparador ay naging mahalagang bahagi ng reconstruction na ito. Higit pa rito, inanunsyo rin ng mga investigador ang pagkakadiskubra ng mga karagdagang digital na ebidensya na kinabibilangan ng mga text messages na binura mula sa cellphone ni DS. Sa pamamagitan ng proseso na data recovery natapuan ang usapan na napapahiwati ng mga pagbabanta at emosyonal na pamimili ilang araw bago ang insident. Ang nilalaman ning mensahang ito ay isa na ngayon sa malalakas na batayan upang paaralan ang posibleng motibo. Kabilang ang elemento and matinding emosyon at personal na alitan na umabot sa sugdulan noong gabi ng pakikita. Sa harap ng mga investigador, inamin ni DS na nakpanik siya matapos mapatantong wala ng mali ang biktima. Sinabi niyang hindi niya agad inireport ang insidente dahil sa takot na harapin ang maparusang legal. Ang panicking na iyon ayon sa kanyang pag-amin ay nagudyo sa kanya na subukang linisin ang ilang bahagi ng kwarto bago lisanin ang lugar ng madaling araw. Ang pahayag na ito ay tugmasa na tuklasang panlinis na likido at sa kondisyon ng kwartong nagpapakita ang pagtatangkang itago ang ebidensya. Samantala nagsagawa ang pulisyang reenactment sa location ng paupahan kasama ang suspect at ilang mga saksi. Ang reenactment na ito ay isinagawa ng sarado at may mahigpit na seguridad. Bawat kilos ay ginawa upang ipakumpara ang pahayag ng suspect sa mga pisikal na ebidensya sa pinangyarihan.
Mula sa paunang resulta, may ilang bahagi ang itinuturing na hindi makatugma kung kaya patuloy na pinaaralan ng mga investigador ang posibilidad ng mga detalye na hindi paganap na isinisiwalat. Muling nasaksihan ng mga residente ang aktibidad ng mga pulis sa lugar kasama ang pinalawak na police line. Nararamdaman pa rin ang pausisa na may halong pangamba lalo na para sa iba pang nangungupahan na sumasailalim na ngayon sa muling proseso ng administratibong dokumentasyon. Napahaya ang lokal na pamahalaan na hehepitan nila ang papaparehistro ng mga nangungupahan at isusulong ang pagre-report ng mga bisita upang maiwasang mauli ang katulad na insidente. Sa pagkakadakip kay Deseng, fokus na investigasyon ay lumipat na sa pag-alam ng motibo at pagbuo ng case folders. Igini na mga autoridad na ang legal na proseso ay ayon sa pamamaraan kabilang ang posibleng pagsasampa ng patong-patong na kaso kung mapapatunayan ang malakas na elemento ng sadyang pagpatay. Ang serye ng katotohanang nahaya ng paunti-unti ay nagsisimulang bumuo ng buong larawan kung ano ba talaga ang nangyari sa likod ng pintuan ng paupahan nung gabing nauwi sa pagkakatuklas ng bangkay sa Aprado at ng gimbal sa mga residente ng lungsod ng Quezon. Pumasok na sa yugto ngang malalimang pagtukoy sa motibo ang investigasyon matapos makakuha ng mas detalyadong larawan mula sa reenactment at karadagang pagsisiyasat sa suspek na si DS. Sa bagong ulat nahaya na ang alitan sa pagitan ng biktima at ng suspek ay hindi nasimula ng biglaan. Batay sa pahaya na ilang masaksi at digital na mensahe na narecover na batit na lumalami na ang samahan nilang ilang linggo pa bago ang incident. Sinasabing kauna ito sa usapin ng para na malaki-laki ang halaga na sinabayan ng umiting na emosyonal na tensyon habang papalapit ang araw ng kanilang huling pakikita. Mula sa pagsusuri sa bank transactions ng biktima na paalaman na may perang na ipadala online sa suspek sa loob ng ilang beses. Pinaaralan na ngayon ng mga investigador kung ito ba ay isang personal na pautang joint investment o may iba pang mas komplikadong pinakmulan. Mahalaga ang katotohanan ito dahil ito ang posibleng makapaliwanag sa tensyon na nabuo sa pagitan nilang dalawa. Mayroon ding nadiskubreng talanam na pagkabang tawag sa telepono noong gabi bago ang insidente na napapahiwatik na nagkaroon ng seryosong pag-usap bago sila naharap ng personal sa paupahan. Sa pagpapatuloy ng interogasyon, inamin ng suspek na ang layunin sana ng kita noong gabing iyon ay para lutasin ang problema ng maayos, ngunit ayon sa kanyang usapan ay nawi sa mainit na pagtatalo. Pagkatapos ay kinumpara ng mga investigador ang pahaya na ito sa pattern ng sugat sa katawan ng biktima. Ang resulta ng forensic ay nagpapakita na ang pupo sa ulo ay malamang na dahil sa isang malakas na pagtulak kay natumba at tumama ang biktima sa matigas na ibabaw samantalang ang mamarka ng sakal sa lig ay nagpapakita ng karadagang aksyon habang ang biktima ay nasa mahinang estado na. Naipakita rin ng karadagang reenactment na may malaking tagal ng panahon mula ng megaway hanggang salisanin ng suspek ang location. Sa oras na iyon, may mga indikasyon na naupo pa ng tahimik ang suspek sa kwarto bago inilipat ang katawan ng biktima. Nakita ito mula sa mga digital footprint sa cellphone ng suspek kung saan ipinapakita ang oras ng paggamit ng mga particular na application habang nasa lugar ng krimen. Ipinapakita ng detalyeng ito ang sapat na pagitan ng oras na ngayon ay tinitingnan ng investigation para patunayan ang intensyon ng pagpatay. Sa harap ng investigador, inamin ni DS na nagpanik siya matapos mapatantong wala ng malay ang biktima. Sinabi niyang hindi niya agad inireport ang insidente dahil sa takot na harapin ang maparusang legal. Ang panicking na iyon ayon sa kanyang pag-amin ay nagudyo sa kanya na subukang linisin ang ilang bahagi ng kwarto bago lisanin ang lugar ng madaling araw. Ang pahaya na ito ay tugma sa natuklasang panlinis na likido at sa kondisyon ng kwartong napapakita ng pagtatangkang itago ang ebidensya. Samantala nagsagawa ang pulisya ng reenactment sa location ng paupahan kasama ang suspek at ilang mga saksi. Ang reenactment na ito ay isinagawa ng sarado at may mahigpit na seguridad. Bawat kilos ay ginawa upang ipakumpara ang pahaya ng suspek sa mga pisikal na ebidensya sa pinangyarihan. Mula sa paunang resulta, may ilang bahagi ang itinutring na hindi makatugma kung kaya patuloy na pinaaralan ng mga investigador ang posibilidad ng mga detalye na hindi pa ganap na isinisiwalat. Muling nasaksihan ng mga residente ang aktibidad ng mga pulis sa lugar kasama ang pinalawak na police line.
Nararamdaman pa rin ang pag-usisa na may halong pangamba lalo na para sa iba pang nangungupahan na sumasailalim na ngayon sa muling pagproseso ng administratibong dokumentasyon. Napahaya ang lokal na pamahalaan na hihipitan nila ang pagpaparehistro ng manangungupahan at isusulong ang pagre-report ng mga bisita upang maiwasang maulit ang katulad na insidente. Sa pagkakadakip kay DS, ang focus ng investigasyon ay lumipat na sa pag-alam ng motibo at pagpo ng case folder. Iginiit na mga autoridad na ang legal na proseso ay ayon sa pamamaraan kabilang ang posibleng pagsasampa ng patong-patong na kaso kung mapapatunayan ang malakas na elemento ng sadyang papatay. Ang serye nga katotohanang nahaya na paunti-unti ay nagsisimulang bumuo ng buong larawan kung ano ba talaga ang nangyari sa likod ng pintuan ng paupahan noong gabing nawi sa pagkakatuklas ng bangkay sa aparador at ng Gibolsa, mga residente ng lungsod ng Quezon. Samantala, dumating na sa lungsod ng Quezon ang pamilya ng biktima para subaybayan ang prosesong legal. Inihaya nilang ipinapabayan na nila ng buo sa mga autoridad ang kaso ngunit umasa na maging malinaw ang motibo at may patupad ng patasang pananagutan sa batas. Tiniyak na ang kapulisan na ang lahat ng hakbang mula sa investigasyon hanggang sa paglilipat ng kaso sa taga-usig ay gagawing bukas sa publiko at naayon sa patakaran. Sa gitna nito, ang buhay sa paligid ng paupahan ay unti-unti nang bumabalik sa normal bagamat nararamdaman pa rin ang pangamba sa nangyari. Tinanggal na ang police line matapos ang proseso nga soko ngunit nananatili pa rin nakasara ang kwartong pinangyarihan ng krimen. Ilang maumupa ang lumipat na dahil nakakaramdam silang takot habang inanunsyo ngang may-ari ng paupahan na makakaroon siya ng pagsusuri sa sistema ng pagupa para sa hinaharap. Kasabay ng pagkumpleto ng ebidensya, tinututukan na ngayon ng pulisya ang pagbuo ng case folder para sa susunod na hakbang. Ang bawat detalye mula resulta ng autopsya, CCTV, digital data hanggang sa pahayag ng mga saksi ay binubuo sa isang kwento. Ang insidenteng nag-umpisa sa masangsang na amoy sa isang kwarto ay lumaki bilang isang seryosong kasong legal na nagbukas ng bawat patong ng katotohanan nagpapakita kung paano humantong ang personal nawi sa isang trahedyang yumanig sa lungsod ng Quezon. Papasok na sa huling bahagi ng investigasyon, inilalahat ng autoridad ang daloy kaso ng mas maayos batay sa mga nakalap na ebidensya. Sa ginanap na panloob na pagtalakay sa kaso case conference na papasyahan ng mga investigado na hindi na may tuturing na bugso ng damdamin ang ginawa ng suspek. Pinasa ito sa pagkakaroon ng mahabang oras ng pagitan ng matumba ang biktima bago tuluyang isinagawa ang pananakal na ayon sa forensic expert ay ang pangunahing ikinamatay. Ipinapakita sa pagsusuring medikal na ang pananakal ay tumagal ng ilang oras hindi lang segundo na ang ibig sabihin ay sinundan ng sadya ang unang pagkahampas. Bukod pa rito, nahaya din na sinusubukan ng suspek na linisin ang lugar. Bukod sa paggamit ng chemical na paalaman na napalit din ng damit ang suspek habang nasa loob ng kwarto ng biktima. Ang damit na ginamit sa oras ng krimen ay hindi pa natatakpuan hanggang ngayon. May nakumpiska ring recording sa isang convenience store na napapakitang bumili ang suspek ng panlinis bago pa man mangyari ang pakikita nila. Nagpatibay ito na mayroon ng paghahanda bago sila mausap nung gabi. Isinailalim din sa psychological assessment ang suspek para malaman ang mentalidad nito. Base sa paunang ulat, dumaranas ng emotional stress ang suspect dahil sa matagal na nilang pagtatalo ng biktima ngunit hindi ito nangangahulugang makatakas siya sa pananagutan sa batas. Kasama ring pinaaralan ng pulisya ang padaratda ng mga kaso sa tangkang patatago ng ebidensya at patatago ng bangkay. Sa kabilang banda, sinimulan na ang proseso para i-turn over ang unang bahagi nga sa prosecutor's office. Kabilang sa case folder ang dos-dosan ng dokumento sa forensic digital na recording at pahayag mula sa mahigit 10 saksi. Susurin ito ng piskalya upang masigurong handa na itong iayat sa hukuman. Kumpiyansa ang pulisya na buo ang lahat ng aspeto kriminalidad sa nakuhang ebidensya. Ang pag-usad NAG kasong ito ay nakakuha NAG pansin mula sa MAG Pinuno NAG Komunidad. Sa kanilang official na pahayag binidyang diin kamahalaang barangay ang kahalagahan kam pagbabantay sa paligid at communication kam makakapit bahay upang maiwasan ang mga alitan na mawi sa krimen.
Ilang organisasyon din ang nagsimulang magdaos ng open forum patungkol sa mapayapang pag-ayos ng hidwaan at tamang pagkontrol sa emosyon. Samantala bakante at nakakanado pa rin ang kwartong pinangyarihan. Ang lumang bakas ng police line ay bahagyang makikita pa sa pintuan ng kahoy na wala na nakatira. Dahan-dahan nang bumalik ang mataw sa dati nilang gawain kahit usa-usapan pa rin ang kahindi-hindi na gabi sa makikitit na eskinita. Sa kumpletong ebidensya, ang kaso ng bangkay sa aparador ay pumasok na sa mas formal na yukto ng hustisya. Titiyaking ang autoridad ang isang patas na proseso habang hinihintay ngang lahat ang pagbubukas ng paglilitis na ihahayag ang lahat ng detalye simula sa mabahong amoy hanggang sa pagbubunyag sa likod ng trahedya sa lungsod ng Quezon. Papasok na sa susunod na proseso ng turnover ng suspect at ebidensya sa piskalya. Matapos ideklarang kumpleto ang dokumento opisyal na ikinulong si DS upang dumaan sa proseso ng batas habang naghihintay ng ischedule para sa pagdinig. Sa huling press conference bago ang turnover ay dinetali ng pulisya ang kronolohiya kung paano nawi ang tagong personal na alitan sa karahasang nakamamatay. Tiniyak may investigador na nakabase ito sa Maribay na ebidensya kabilang ang forensic digital at reenactment. Sa mga dokumento nga nabanggit na nagsimula ang pakikita ng gabing iyon sa isang mainit at mahabang diskusyon base sa nabawing mensahe sa mga cellphone ilang araw nang may pinatatalunan ang dalawa. Tumindi ang emosyon dahil na rin sa pakiusak ng biktima na ibalik ang malaking halaga. Ito umano ang pangunahing dahilan kung bakit sila nakasundo na makita ng harapan na nawi naman sa karahasan. Pinag-aralan ng prosecutor ang sadyang pamamaslang at patunay kung may plano ito bago pa mangyari. Ang katotohanang bumili siya ng kemikal bago makita at ang mahabang oras mula ng pupukin ang ulo at gawin ang pananakal ay matinding ebidensya sa batas. Kung sakaling mapatunayan mas magiging mabigat ang parusa nito. Habang nangyayari ang prosesong batas na kiusap ang pamilya na nawa ay lumabas ang lahat ng katotohanan. Hiniling din nila sa lipunan na tigilan ang pag-isip ng mga sismis at huwa-husgahan ang pagkataong biktima. Ipinaalala rin ng autoridad sa publiko na igalang ang proseso at panatilihin ang katahimikan ng komunidad. Ang paupahang dating sentro ngayon ay bumalik na rin sa normal bagamat takot pa rin ng ilang residente doon. Na-decision ang landlord na i-renovate ang kwarto bago muling ipaupa. May plano rin ang gobyerno na higpitan ang regulation para sa mga umupagaya ang panunumpa ng pagkakakilanlan sa barangay. Maging ang kapulisan ay ipinaalala rin na maraming krimen ang namumula sa maproblemang hindi mayos na nasosolusyonan. Samantalang nagsisimula na ang pagdinig, itinuon ng publiko ang kanilang atensyon kung paano lilitisin ang mga ebidensyang ito sa korte na bumubuhay sa detalyadong pagkakita sa bangkay sa Lupcam Aparador. Ang pag-usad NK kasong ito ay nakakuha rin NK pansin mula sa may kapinuno NK komunidad. Sa kanilang opisyal na pahayag binijang din ng pamahalang barangay ang kahalagahan ng pababantay sa paligid at communication ng makakapitbahay upang maiwasan ang mga alitan na mauwi sa krimen. Ilang mga organisasyon din ang nagsimulang magdaos ng ma-open forum patungkol sa mapayapang pag-ayos ng hidwaan at tamang pagkontrol sa emosyon, samantala bakante at nakakandado pa rin ang kwartong pinangyarihan. Ang lumang bakas ng police line ay bahagyang makikita pa sa pintuan ng kahoy na wala nang nakatira. Dahan-dahan nang bumalik ang mga tao sa dati nilang gawain kahit usap-usapan pa rin ang kahindi-hindi na gabi sa makikitit na eskinita. Sa kumpletong ebidensya, ang kaso ng bangkay sa aparador ay pumasok na sa mas formal na yukto ng hustisya. Titiyakin ng autoridad ang isang patas na proseso habang hinihintay lahat ang pagbubukas ng paglilitis na ihahayag ang lahat ng detalye simula sa mabahong amoy hanggang sa pagbubunyag sa likod ng trahedya sa lungsod ng Quezon. Papasok na sa susunod na proseso ng turnover ng suspect at ebidensya sa piskalya. Matapos ideklarang kumpleto ang dokumento opisyal na ikinulong si DS upang dumaan sa proseso ng batas habang naghihintay ng schedule para sa pagdinig. Sa huling press conference bago ang turnover ay dinitali ng pulisya ang kronolohiya kung paano nawi ang tagong personal na alitan sa karahasang nakamamatay. Tiniyak ng mga investigador na nakabase ito sa matibay na ebidensya kabilang ang forensic digital at reenactment. Ang unang araw ng paglilitis ay isinagawa na rin sa Regional Trial Court ng may matinding seguridad ng pulis. Umaga pa lang napuno ng pamilya kamana ng suspect at mga tao ang korte para matunghayan ang proseso.
Binasa ng public prosecutor ang mahabang sakdal ukol sa pera pagpaplano at pananakal gayon din ang pagtago ng katawan sa aparador. Binidyang diing ng taga-uzek na sadyang ginawa ito at nakaplano na kabilang ang pagbili ng panlinis at mahabang oras para pumaslang at malinis ang kwarto. Ipinakita sa korte na pagkukulang sa oxygen sa utak habang binubagbog sa ulo ang ikinamatay ngang biktima at dinescribe ng malinaw sa hukom. Sa parpensa ng abogado ng suspek, iginiit nilang nangyari ang krimen ng hindi planado at dahil lamang sa biglang bakso ng damdamin. Binidyang diin nilang wala namang naitalang physical na peg-away nun ang dalawa. Kinuwestiyon din nila kung totubang para sa krimen ang nabiling panlinis na likido. Mapapatuloy pa ang argumento sa susunod na araw ang paglilitis. Sa susunod na paglilitis na dala na sila na masaksi gaya ng may-ari ng tindahan sa dulo ng kanto. Inilalarawan nito ang tensyonado ng pag-usap ng dalawa bago pa man pumasok sa kwarto. Ipinakita rin ng Soko at forensic expert ang pagtutugma ng tama at oras na namatay ang biktima na nagpapahiwatig sa sadyang krimen sa halip na mabilisang emosyon. Napuno ng katahimikan ang kwarto ng iPlay sa TV monitor ang reenactment sa harap ng hukom. Dito, muling inilarawan ni Diaz ang mga detalye gaya ng posisyon habang naglalaban at isinasara ang bangkay sa aparador. Ngunit sa pag-play ng reenactment may mga pagkakamali sa kanyang mga unang sinabi. Tinala ng maigi ng hukom ang lahat ng pagkakamali at katanungan. Habang sa labas naman ng korte maraming nanonood kung paano umuusad ang pangyayari. Muling paalala ng gobyerno sa mga mamamayan na idaan ng tama ang confrontation sa paghingi ng saklolo sa batas kung kinakailangan. Unti-unting nasagot na ang misteryong nakabalot sa nakakadiring amoy noong una habang tumatagal ang proseso. Sa yugto ng trial, mas pinatindi pa ang pagdinig ng ilabas ang key witness sa larangan ng digital forensics. Pinaliwanag ng eksperto ang pagkuha ng mensahe kahit matagal nang na-delete. Ipinakita doon na labis na pinagmumura at tinatakot ang biktima bago mangyari ang krimen. Pinaliwanag ng prosecutor sa CCTV ang oras na pagpasok ng suspect at nang makita siyang tumakbong patakas at lumayo. Kinuwestiyon defense lawyer ang eksaktong tiempo ng CCTV pero sinabi ng eksperto na nakasing ito ng eksakto sa mga cell sites. Patuloy din silang kumuha ng pahaya sa isa namang psikolohista. Walang nakitang anumang diferensya sa utak ang suspect para gawin ito maliban sa init lang ng emosyon kaya walang papawalang sala na magaganap dahil sadyang naintindihan ng utak niya ang tama at mali sa oras na ginawa ito. Puno rin ng lungkot at katahimikan ang paligid habang patuloy na pinapakita ang litrato ng mismong lugar at ng puwersahang buksan ang aparador habang nakabaluktot dun ang patay. Habang palapit sa huling bahagi ng session haningin ng judge ng susunod na agenda ang bawat pani. Tiyak na abogado na mananalo ito samantala nangangako ang panik ni DS na mas kukuha sila ng iba pang mapapagaang na saksi sa masusunod na pagupo. Nanatiling tahimik at pananagutan ang tanging sagot sa hustisya. Nang maumpisa ang pakahaya ng demanda mahigit isang oras inulit ng prosecutor ang lahat, nakabasa pa rin ang lahat sa digital messages CCTV forensiko oras ng pananakal habang nahulo at pagbili ng panlinis. Walang nakitang konsiderasyon para palampasin ang krimen batay sa paglinis at pagtatago sa kaso at pag-iwas dito. Inirekomenda ng taga-usik na igawad ang mabigat na pagkakakulong para masigurong panatag ang komunidad at magbigay hustisya sa namatayan. Tanging pek corporate lamang ang mabuting ginawa ng suspect simula ng ikulong ito. Sedang din ay nagharap ng forensic psychologist na nagpapaliwanag sa resulta ng assessment ng suspect. Ayon sa pahaya, dumanas ito ng emotional pressure subalit hindi ito bali upang hindi malaman ang tama at malinong oras ng ginawa niya. Katahimikan muli ang nangingibabaw habang pinakita sa screen ng korta ang Soko footage na bubuksan ang aparador, magulong gamit at bakas sa sahig. Tahimik at malungkot lang ang pamilya na patuloy na nakikinig. Papalapit na sa katapusan ng inatasan na hukom ang makabilang panik na sabihin ang sunod na plano. Naniwala ang panig ng biktima na sapat na ang ebidensya at para naman sa depensa hinihintay nila na magaan ang ilalabas nito bukas. Magpapatuloy na sa sunod ang hatol na nakasalalay kung sino ang mapapanagot sa umaling asaw na aparador. Pagkatapos ng sakdal ay inilabas ng depensa ang kanilang pledoy depensa. Dito hiningi ng abogado na konsiderahin bilang bugso ng damdamin ang pagpatay habang wala sa sarili CDS.
Hinihingi rin na ipababa ang parusa batay sa batang edad nito at maganang kinabukasan na pwedeng makamit kung bababaan ang sintensya. Nabigyan ng pagkakataon magsalita si DS. Nang hingi itong pek-unawa ngunit kalmado lamang na nakaupo ang pamilya ng biktima sa gilid. Muling itinabi ang oras ng pinal na sentensya ng hukom sa sumunod na linggo. Sa labas ng hukuman hinintay na lamang ang husga nang matapos na rin ang mahabang investigasyon ng krimen mula sa aparado. Araw ng sentensya ay nagdatingan na lahat at bantay sarado ng pulis. Umupo ang Judge Bitbit ang makapal na papel. Nang i-open ang hearing, nakpaliwanag ito based sa CCTV at ebidensya na kumbinsido ang korte na talagang nilabak ito. Naipakita ang layuning patayin ang linisin ito bagamat na-considera rin na naging emosyonal lamang mula sa malalang problemang nangyari. Ang pinal na desisyon at hatol, ang akusado ay nakasala ang krimeng pakpate gaya ang nakasampa at ikukulong siya sa tamang timbangang paglabak at pinananatili siya sa kulungan National Penitentiary sa halip na umuwi. Umasa ang lahat na ito na sana ang aral upang mayos na usapan at dipatayan ang kahinatnan ng utang. Ayaw na sanang masalita at iginalang ng pamilya ang decision. Humingi sana ng pabor ang kabilang panig para iapela. Ngunit tuloy-tuloy na bumalik na rin sa mapayapa ang buhay ng barangay dahil nasara na ang mapanga at umalinggasaw na krimen ng siyudad. Ilang araw matapos basahin ang hatol hindi pa lubusang humuhupa ang usapin sa kasong ito. Opisyal na naghay ng petisyon para sa apela banding ang mga abogado ng suspek sa Court of Appeal sa dahilang kailangan do ng masusing pagrepaso sa ilan sa mga napagdesisyunan. Sa kanilang apela iginiit ng depensa ang hindi patas na pagtimbang sa intensyong patayin gayon din ang bigat ng naging parusa sa kanya. Iginiit nilang ang burst of emotion at walang masamang planong pumatay ay dapat daw mas inunawa. Nabigay ang kaso sa Court of Appeals nang walang ng bago pang saksi na haharap bakos pag-aralan lang ng mas mataas na hukuman ang naging interpretation ng batas ng mababang korte. Sa kabilang banda naka-monitor lang at umasa pa rin sa katotohanan ang pamilya ng biktima para matapos na at mabigyan ng pinal na hustisya. Ang mga pinunong barangay ay nagsagawa ang diskusyon kung paano idadaan sa pag-usap ang sigalot. Habang sa mismo namang inupahan na paupahan ay nilinis na itong landlord inayos at binago ang ayos para mawala ang mapait na memorya. Gayon pa man pilit pa rin naalala ito ng katabing kwarto ngunit ayaw na rin namang isipin pa at pilit ng kinalimutan. Sa hanay naman ng pulis ang kasong ito ay basehan sa tama at modernong SOCO investigation CCTV tracking pati na ang cellphone analysis na nakpabilis sa kaso. Ang mahabang biyaheng ang pagtukla sa masangsang na amoy na aparador na kumuha sa malaking pansing ng taumbayan at umabot pa sa Court of Appeals. Umuusad pa rin ito at mananatili ang mata ng lahat. Nang pumasok sa yugto sa Court of Appeals ay tiningnan ang libo-libong pahina kasama ang forensic records, digital data at CCTV pati ang desisyon mula sa mababang korte. Sa oras na ito hindi na tumitingin kung totoo bang may nangyari o wala kung hindi kung naging malinaw ba at tama ang ipinatupad na batas sa nasabing sintensya. Pinilit ng depensa na bawasan ang kaso at iginit na patuloy na naging mayos at cooperative ang akusado kaya bumabasa na. Pero ang prosecutor ay hindi pumaya dahil nakita nilang pinilit niyang linisin at isiksik sa aparador ang namatay na sinabayan pa ang mademing pagbabanta. Habang hinintay tahimik na namuhay ang buong komunidad, maingay na muli ang tindahan at mayos na naglalaro ang nga bata sa eskinita nang walang naka-istambay na pulis. Makalipas ang ilang buwan binasa, muli ng Court of Appeals ang desisyon. Katahimikan ulit ang nangyari. Subalit sa kanilang desisyon, hindi sila nakahanap ng mali o malabong hatol kaya naman ipinanalo ng Court of Appeals ang naunang hatol at tuloy pa rin na mananatiling sentensyado si DS. Nasa kanila kung tatanggapin o muling yapela pero naktala ito ngang malinaw na panalo para sa lahat. Nakaukit ng bakas ng mabahong amoy at kwarto sa isip ng bawat namatayan na sentensyahan at lahat ng nangupahan doon. Matapos mapatunayan ng Court of Appeals na wasto ang naunang hatol na ibaling ang pansin sa kahuli-hulihang apela kung abot ba ang Supreme Court Court Suprema o petition para sa review kasasi. Masyusing tininan ng abogado ng depensa ang maidinikta upang alamin kung tutuloy pa ba.
Depende ito sa arang pasong papasakasi kung hindi nila gagawin sa Korte Suprema otomatikong babagsak si DS sa bilibid at ipapatupad ng tuluyan ang habang buhay na oras sa kulungan base sa naging hatol. Sa hanay naman ng pulis ang kasong ito ay basehan sa tama at modernong SOCO investigation CCTV tracking pati na ang cellphone analysis na napabilis sa kaso. Ang mahabang biyahe ang patuklas sa masangsang na amoy na aparador na kumunsa malaking pansing ng taong bayan at umabot pa sa Court of Appeals. Umusad pa rin ito at mananatili ang amate ng lahat hanggang sa may sa katuparan. Nang pumasok sa yukto sa Court of Appeals ay tiningnan ang libo-libong pahina kasama ang forensic records, digital data at CCTV pati ang desisyon mula sa mababang korte. Sa oras na ito hindi na tumitingin kung totoo bang may nangyari o wala kung hindi kung naging malinaw ba at tama ang ipinatupad na batas sa nasabing sintensya. Pinilit ng depensa na bawasan ang kaso at iginit na patuloy na naging maayos at cooperative ang akusado kaya bumabasa na. Pero ang prosecutor ay hindi pumaya dahil nakita nilang pinilit niyang linisin at isiksik sa aparador ang namatay na sinabayan pang madaming pagbabanta. Habang sa piskalya ay hinahanda na lang ang lahat upang opisyal nang dalahin ng buo para sa tuluyang paglipat nito sa National Penitentiary. Nakipatulungan ang ahensya sa PITA na siguruhin ito ngayon sa tamang paglilitis at batas dahil parte ito ang formalidad para sa akusado. Maging ang pulis at prosecutor ay nagagala at proud dahil pinabilis ang CCTV tracking at na-recover na messages ang tagumpay para tumibay lalo ang resulta. Sa pamilya ang naulila ay mayroong lungkot at tuwa pa rin. Alam nilang ipinatupad ang tama ng malinaw sa kabila ng alam nilang kailanman di na may babali pa ang pate at naging magandang suporta ng lahat. Muli na nang naging masaya ang paupahan habang inupahan na muli ito at ni walang balita doon tungkol sa malungkot at mabahong aparador kung saan natapuan. Ito ay isang magandang aral ng pagkakaroon ni mayos at mapayapang pakikipausap at maiwasan ang pananakit. Malapit nang matapos ng tuluyan ang lahat. Makalipas ang ilang panahon matapos manalo ang naging hatol sa Court of Appeals na desisyon na rin ang abogado ni DS na huwag nang iapela o ituloy pa sa Korte Suprema. Kaya naman naging ganap na final and executory na ang parusa at nilipat na official si DS sa loob ng National Penitentiary para magsilbi ng kanyang panahong ipinakurun base sa sinabi ng Korte. Matagumpay at buo itong nakamit ng dahil sa lahat. Dahil na sa katuparan din itong SOCO reenactment at CCTV at lahat ng na-recover para pumaslang na siyang ginawang legal basehan upang matagumpay na sumara ang pag-aresto sa lalaki. Hindi lamang na ipagiganti sa mabuting paraan ng pulis kundi ginawang maingat din sa pananais na gumawa ng masama at napaalala na matindi sa madla lalo ang pagiging usyoso. Naisampa ito dahil lahat ito ay bumungat mula sa nabubulo na nakasusukang aparador na naiuwi sa buong kwento ng pakpati at nangyari sa pakbabante na rin sa lungsod ng Quezon at paalala kung paano harapin ng malumanay ang lahat at responsibilidad kung lumakpas men dito ng pisikal. Huwag kalimutang mag-like, mag-komento at mag-subscribe sa channel na Panadigang Ekonomiya upang hindi mahuli sa mga pinakabagong balita. Hanggang sa muli sa susunod na mga balita,